Saan tayo pupunta, Kate? Ano lang? You don't know? Ano lang? Okay. Let's wait mommy outside. Wait lang ate, kukunin ko yung jacket ko. Mami, walkathon. Ihahatid namin ng lakad yung anak ko papunta sa school. Kasi para masanay. So ito yung, yan yung bahay. Ito yung school. Yan. Kaya pinapractice na namin tong anak namin na lumakad. Pero safe naman tong lugar na to kasi meron siya laging on na CCTV. So Asan kayo? kaya niya. So pagpasok at pag-uwi, lakad. Ang napit lang. Siguro naman safe naman to kasi hindi naman siya talaga kakahuyan eh. Bahay, ano, may bahay. Bahay dyan. So may bahay din dito. So safe naman. Tapos yan lang yung school. So ito na yung school. Mula lang dun sa amin, nilakad niya till here. Yan. So ito na yung entrance. Ay, ito na ang entrance. Okay na. Puro mo yung school mo ganun. Alam mo na, papunta rito? May ano sila sa likod. Tingnan niyo natin likod. Ay, ano namin siyang makarating sa bahay. Sabi ko, hintayin na lang kami para malaman namin kung makakauwi siya na hindi namin hinahatid. Ay, yan. Malamig pa rin. -7. Maaraw. Pero sobrang lamig. Maaraw pero feels like ano, negative 8. 12. Sa mga nangyari parang mas napaganda pa yung sitwasyon namin dito. Kasi May mga kasama, mga bata, malapit. ihahatid sa isasabay sa paghatid ng anak nung may-ari ng bahay yung bunso. Tapos itong panganay maglalakad na lang. Siguro nasa ilang minutes to mami. 5 minutes lakad na ano, petik-petik. Tapos pabalik, lakad na lang din, hindi Nakapasok! hindi siya ganun kalayo sa bahay. Baka naman Kaya pinag-lock maganda. na tayo. Makakadaan. Hindi yan. So napakalapit lang ng bayan lang. Oh. Yun lang yung bahay. May car pala. Yun. So safety kahit pa paano. Kami ang mag-a-adjust. Tingnan natin itong mga puno dito. Kami ang mag-a-adjust ng biyahe papunta sa trabaho na dapat is sila. Kaya mas napaganda kami dito. And itong dadaanan ng anak ko, medyo kampante na kami dito. Kumpara dun sa nakuha naming bahay na magbabaso sila, mag-isa silang maiwan sa bahay. At least dito, alternate yung trabaho ng mag-asawa. Isa sa gabi, isa sa umaga. Kaya may kasama pa rin sila kahit nasa trabaho kami. Makalapit. We're here. So tignan natin kung nakauwi siya ng bahay. Ayun na, tumatawa pa. Alam mo na? Hi, very good. Sige na, okay lang. Sige, turo mo muna. Ate, very good. So habang nasa eskwelahan yung mga bata, itutur ko muna kayo dito sa basement na tutuluyan namin. Itong basement nga pala nila is sinisimulan pa lang nilang i-renovate. Kaya naman kung mapapansin nyo, skeleton pa lang yung pader at saka medyo makalat. Yung mga time na to, sa isang kwarto pa lang kami nakatira.
Kaya naman nung nakita ko yung baba nila, sinabi ko kagad sa may-ari na kahit pa paano marunong akong gumawa ng bahay. Nag-offer na nga pala akong tumulong para at least makatipid sila at the same time mapabilis din yung malilipatan namin. Dahil nung nasa Macau pa lang ako, actually all around na talaga yung naging trabaho ko doon. Sa Macau, doon ko natutunan mag-welding, basic electrician, mag-repair ng bahay at kung ano-ano pa. April nga pala nung lumipat kami dito sa kanila. So habang wala pang pasok, ito yung pinagkakaabalahan ko talaga. Simula sa pagpasok ng bata hanggang sa pag-uwi, ito lang talaga yung ginagawa ko. Hindi naman ako nag-iisa kasi kasama ko yung may-ari ng bahay. Kung hindi ko naman tutulungan yung may-ari, mas matatagalan kaming magsiksikan muna sa kwarto. So habang tumatakbo yung panahon, unti-unti ko na rin natatapos. Sa sobrang busy ko nga pala dito, hindi na ako nakapag-upload ng mga video sa YouTube ko. Natapos ko na nga pala yung primer at mapinturahan yung wall. Kaya naman sinunod ko na kagad yung sahig. Mabuti na lang din talaga at kumpleto ng gamit yung may-ari nitong bahay. Tiyaran! So, ito na ngayon yung kinalabasan ng ginawa ko. Kita nyo naman, may baseboard na, may sahig, at maayos sa pintura. Sa mga sandaling ito, maririnig nyo yung mga bata nagsisigawan kasi naayos ko na rin yung kwarto nila sa kabila. Kaya naman hindi na nagtagal at nasolo na namin tong baba. Mabuti na lang talaga kahit paano may nalalaman tayo sa paggawa ng bahay. At eto na nga ang kinalabasan ng basement na ginawa namin. Sobrang laking gulat ko na lang nang nalaman ko na ni-record pala ng may-ari ng bahay yung mga oras na gumagawa ko sa kanila. At bali yun na nga yung naging upa namin dito sa bahay. Malaki din na naging bahagi ng bahay na to sa buhay namin simula nung dumating kami dito sa New Brunswick. So yun, welcome back. So umabot din kami ng 4 months na nakatira dun sa Rexton. Dun sa mismong bahay na yun na ginawa namin. So iba talaga yung kahit pa paano may nalalaman kang trabaho pagdating sa paggawa ng bahay. Kasi malaking tulong sa amin yung naging surprise nung may-ari ng bahay na hindi na nga kami siningil ng upa dahil dun sa pagtulong ko sa pag-renovate ng bahay niya. Na-meet namin yung mga close friend nila, yung mga barkada nila. So, yung bahay na yon maraming memories na masaya. So, after nyan, hindi na naman namin inaasahan na magkaroon ng pangyayari sa company namin. So, yun naman yung pag-uusapan namin or ikukwento ko sa inyo sa susunod na vlog. Sobrang daming naapektuhan at sobrang daming napauwi ng company namin. Kaya, abangan nyo yung susunod na vlog. Maraming salamat and mabuhay po kayong lahat. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe. Ito ang tunay na buhay ng temporary foreign worker dito sa Canada. Okay? Bye. Sa lahat po.